Mainit na balita mga kaboxing fans, kay Turman may hamon at may gustong patunayan. Hindi pa rin nawawala ang pangarap ni Turman na maging champion. Matapos ang impresibong panalo ni Turman kontra Brock Jarvis by knockout sa round 3, muli nitong hinamon si Tim Tszyu at gustong patunayan na si Turman ang bagong maghahari sa super welterweight. Matatandaan na ang laban ni Kit Turman at Tim Tszyu noon ay hindi natuloy dahil sa injury ni Kit Turman habang nag-aanda sa kanyang training camp. Ayon sa mga ulat noon, si Turman ay nagtamo ng bicep injury na siyang naging dahilan upang umatras sa laban. Dahil umatras si Turman, si Sebastian Fundora ang pumalit at siya ang lumaban kay Tim Tszyu noong March 2024. Sa laban na iyon, si Fundora ang nanalo via split decision at naging bagong unified WBC and WBO Super Welterweight Champion. Ngayong July 19, muling maglalaban ang dalawa sa rematch undercard ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon kay Turman, kung manalo si Tim Tszyu kay Fundora ngayong rematch, mag-aantay lang ng kontrata si Turman at handagad lumaban. Dadayo pa ito sa Australia kung kailangan. Kahit sa baluarte daw ni Tim Tszyu, walang problema kay Turman basta may nakatayang belt. Sa ngayon wala pang payag si Turman sa muling pagbabalik ni Pacman. Kaya yan ang abangan natin. Sa iba pang mainit na balita, latest pound for pound rankings nilabas na. Number 1 si Alexander Usyk, number 2 si Naoya Inoue, number 3 si Terence Crawford, number 4 si Dimitri Bivol, number 5 si Artur Beterbiev, number 6 si Junto Nakatani, number 7 si Jesse Rodriguez, number 8 si Canelo Alvarez, number 9 si Kenshiro Teraji, number 10 si David Benavides. Kung mapapansin po natin, tatlong Japanese ang nakapasok ngayon at marami siguro ang nagtataka. Paano nakapasok sa number 9 itong si Kenshiro Teraji? Ito ang kasalukuyang unified WBC and WBA flyweight champion. Lahat ng laban nito ginaganap lang sa Japan. Hindi pa ito lumalaban sa ibang bansa. Buti pa ito nakapasok kaagad. Tinalo pa niya si Teofimo Lopez na may hawak sa WBO and the ring belt. Champion pa si Lopez sa dalawang division. Kaya sa aking opinion mga tol, mas okay pa si Teofimo Lopez na ilagay sa number 9 kumpara dito kay Kenshiro Teraji. Mapapansin din sa listahan, pasok na rin si David Benavides kahit walang hawak na belt sa ngayon. Pero mandatory na ngayon si David Benavides kontra Dimitri Bivol. Mas mataas na rin ang ranking ni Nakatani at Jesse Rodriguez kumpara kay Canelo Alvarez na undisputed champion at pay-per-view king. Sa iba pang mainit na balita, basag ang panga ni Claudio Escuello. Nagtamo ng dalawang bali sa kanyang panga kontra Gio Petaya. Sa katatapos lang na laban, knockout ang inabot ni Claudio Escuello matapos tamaan ng right hook sa panga. Lumuhod ito at hindi na nakarecover kaya nakuha ni Petaya ang panalo sa round 5. Nadepensahan pa rin niya ang IBF and the ring belt sa cruiserweight. Masaya ang tagumpay ni Petaya ngunit naging masakit para kay Claudio Escuello. Dahil natalo na sa laban, nagkaroon pa ng dalawang bali sa panga. Malakas talaga si Gio Petaya mga kaboxing fans. May paglalagyan dito si David Benavides kung sakaling magarap. Sa iba pang mainit na balita, conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Justin Fortune nagbigay ng updates kung kamusta na ang sparring performance ni Pacman. Siyempre sinabi ni Fortune maganda ang pinapakitang galawan ni Pacquiao. Ayos na ayos sa sparring. May isang buwan pa si Pacquiao para makuha ang tamang kondisyon na kailangan. Sana makuha ni Pacman ang panalo mga tol. Mahirap ito pero kumpiyansa si Pacman at motivated kaya walang imposible.